Paano naman yung ruling na nilalabag ng SC? Hindi mo pwedeng ipatupad, ura-urada, yung bagong ruling ng Supreme Court. Para hindi matuloy yung impeachment, gumawa sila ng bagong batas, mga kababayan. Napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Correct, mga kababayan ko. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Constitutional crisis. Mawalang galang, Sen. Constitutional crisis. Bang masasabi mo? Paano naman yung ruling na nilalabag ng SC? Kasi ganito nga, sabi ko nga sa inyo hindi mo pwedeng ipatupad, ura-urada, yung bagong ruling ng Supreme Court. Dapat ipatupad yan sa mga susunod na mai-impeach. Hindi yung impeachment ngayon. Ang nangyari, gumawa kayo ng isang ruling na ngayon nyo lang ginawa, tas ngayon nyo lang din in-implement sa impeachment ni Sara Duterte. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Para hindi matuloy yung impeachment, gumawa sila ng bagong batas, mga kababayan. Gumawa sila ng bagong batas, tas in-implement nila ngayon. Paano naman yan? Paano mai-impeach to? Kung dito pa lang sa SC, pinagtaksilan nyo na yung hudikatura. Mga kababayan ko. Paano nyo maipapatupad to? Paano pa kami magtitiwala? Kung dito pa lang, mga kababayan ko, sa ayaw nyo lang ma-impeach si Sara Duterte, gumawa kayo sa Supreme Court ng isang desisyon, gumawa kayo ng bagong ruling, in-apply nyo dyan sa impeachment para hindi matuloy-tuloy. Yan yung sinasabi ko sa inyo, naka-alyado system kung tawagin. Bakit? Ka-fraternity ng tatay puprotektahan nila yung yung kanilang vice-presidente, mga kababayan. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Correct. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Yan ang pinaka-the best. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Ayan.